Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Naggunita sa unang anibersaryo ng malagim na Maguindanao Massacre. Sakit at dalamhati, dama pa rin ang mga kaanak ng mga biktima. Buong Pilipinas, kaisa sa paghingi ng hustisya. At yung mga pamilya na naghahanap ng katarungan. Yan po Maguindanao Massacre talagang #1 sa ating pulistahan. Magandang gabi po. Eksaktong 1 taon na mula na mangyari ang massacre sa Ampatuan sa Maguindanao, ang itinuturing na pinakamadugong insidente ng karahasan sa ating bansa na politika ang pinag-ugatan. 58 nating kababayan ang pinatay sa Maguindanao Massacre at bilang paggunita sa kanilang alaala, samahan niyo po kami sa pag-aalalay o pag-aalay ng 58 segundo ng katahimikan. Nagsama-sama sa mismong pinangyarihan ng Maguindanao Massacre ang mga naulila ng mga biktima, mga opisyal ng gobyerno, mga taga-media at iba't ibang grupo para gunitain ang karumaldumal na krimen na nagmantsa sa kasaysayan ng ating bansa. Mula sa bayan ng Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mike, dagsa nga ang daan-daang tao sa mismong pinangyarihan ng tinaguriang Maguindanao Massacre sa Barangay Salman, sa Ampatuan, Maguindanao. 1 taon matapos ang karumal-dumal na krimen, nagiging mailap pa rin daw ang hustisya para sa pamilya ng mga biktima. Ganito karami ang mga dumayo pa sa mismong pinangyarihan ng Maguindanao Massacre bilang pakikiisa sa paghahanap ng hustisya para sa 58 biktima ng kahindik-hindik na karahasan. Nagmula pa sila sa iba't ibang lugar. Dagsari ng mga mamamahayag, pati mga miyembro ng foreign media. Sa ginawang programa sa anibersaryo ng massacre, sinalamin ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato na namatayan ng asawa, kapatid at ilang kaanak sa massacre ang sentimiento ng mga pamilya ng biktima. Considering that the number of victims involved in the massacre, its negative impact to the country and the media attention it received internationally, the slow progress of the case is, to say the least, disappointing. I'm still hoping for justice sa recent government natin. Pero with those kind of person, kahit makulong sila at manatili silang buhay, pero yung kapatid, mga biktima nila, hindi na nila maibabalik. Yung sakit. Nagbabala rin ang gobernador laban sa anyay walang tigil na pagmamaniobra ng mga nakakulong na mga Ampatuan para impluwensyahan ang takbo ng paglilitis sa korte. The Ampatuans remain influential through their allies who are powered by their ill-gotten wealth and weapons. Ang statement ng Pangulong Noynoy Aquino na binasa ni Justice Secretary Laila De Lima ang naging sagot naman ng pamahalaan sa mga panawagan ng hustisya. We again offer our condolences to the families of the victims and vow to do everything in our power
to achieve a timely resolution of this case and ensure that this does not happen again. Dumating din sa okasyon sina Presidential Advisor on the Peace Process na si Secretary Ding Deles at dating bayan muna Congressman Saturo Campo. Dumalo din ang ilang media rights group, pati mga abogado ng mga biktima. Kabilang sa programa ang pag-alay ng bulaklak at pagtirik ng kandila sa mismong mga hukay kung saan natagpuan ang mga biktima ng massacre. Nagsagawa pa ng isang ritual ng mga kapatid nating Muslim gamit ang dugo ng manok para gawing banal ang lupa ng massacre site. Nagpakawala rin ng 58 puting lobo bilang pag-alala sa lahat ng namatay. Nagtanim pa ng 58 puno sa palibot ng mga hukay para sa kada biktimang nasawi. Ngunit ang taimtim na okasyon, nagulo sandali nang magpang-abot ang dalawang babaeng ito, kung saan mismong si Governor Mangudadato pa ang namagitan. Wala namang makapagsabi kung ano ang pinag-awayan ng dalawang babae. Pero sa kabuuan, naging tahimik at mapayapang okasyon, kaakibat ng mahigpit na seguridad na ipinatupad ng militar at pulis di lamang sa Barangay Salman, kundi sa mga karatig na lugar. Mike, sa kabila sa ani ay mabagal na usad ng kaso sa Maguindanao Massacre, nanawagan si Governor Toto Mangudadato sa mga pamilya ng biktima na huwag mawala ng pag-asa at makakamit din balang araw ang hustisya. Mike? Maraming salamat, Chido Gaston. Isang taon na nga makalipas ang Maguindanao Massacre. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang labi ng isa sa mga biktima. Kaya naman doble ang sakit para sa kanyang mga kaanak. Kanina, sama-sama silang nag-convoy mula sa General Santos City patungo sa lugar kung saan naganap mismo ang massacre. Nakatutok si Jiggy Manicad live mula sa lungsod ng Cotabato. Jiggy. Mel, hindi lamang katarungan ang hinahanap ng isang pamilya na ating nakausap kanina, kundi pati na rin labi mismo ng kanilang mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Alas 7 ng umaga na magkita-kita sa General Santos City ang mga kaanak ng mga mamamahayag na pinaslang sa Maguindanao. Kasama nilang pumunta sa massacre site ang mga miyembro ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. Hindi nagtagal at umusad ng convoy sa Marbel, South Cotabato kung saan nakipagkita sa kanilang iba pang kamag-anak ng mga biktima. Sa ikatlong tagpuan ng grupo sa Tacurong City, Sultan Kudarat, kasabay nilang umalis papunta sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao, ang grupo ni na Justice Secretary Laila de Lima at Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato. Danda-daang mga taga-suporta at mga kamag-anak ng biktima ang umakyat sa Barangay Salman, lugar kung saan pinatay at tinangkapang ilibing ang mga biktima. Nag-alay kami ng mga kandila, panalangin at bulaklak para sa mga biktima. Kapansin-pansin ang isang grupo ng mga kamag-anak ng biktimang nakakulay orange na damit. Mga kamag-anak sila ng photojournalist na si Reynaldo Momay. Maliban sa kanyang pustiso, hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang labi ni Momay. Sabi niya, ipapahanap niya ang tatay ko. Yun yung binitiwan niyang pangako kanina nung magkasalubong kami. Ipapahanap niya yung tatay ko. At sa taong katulad ng Secretary de Lima, malaki yung tiwala ko at naniniwala ako na gagawin niya yung pinangako niya. Walang maisip na dahilan ng pamilya Momay kung bakit nahiwalay pa ang labi ng Mang Reynaldo. Pero naniniwala silang nasa lugar lamang ang katawan nito. Naghihintay na mahukay isang araw. Malaki yung kutob ko na nandun kung saan yung maraming sasakyan. Mahirap kung sa mahirap kasi walang closure sa family. Mahirap mag-explain sa mga bata kung saan kami pupunta para bisitahin yung lolo. Kaya kung makita mo, nandito yung mga anak ko, kasama ko. Dahil gusto nilang makita yung libingan ng lolo nila. Pakiramdam sa akin kung nasaan na siya. Kung na, panaginip mo lang, ipakain nyo lang sa akin. Para malaman ko kung nasaan siya. Aminadong pamahalaan na taon ng bibilangin bago makamit ng mga biktima ang hustisya. Pero ang mahalaga para sa mga pamilya ay makabot sila sa katarungan at katotohanan sa likod ng massacre. Mel, may 195 ang akusado dito sa massacre at nasa 85 pa lamang arestado. Ibig sabihin, may git 100 pa pinaghahanap ng mga otoridad. Kaya panawagan ng mga pamilya ng mga biktima, sana'y mapabilis ang paghuli sa mga ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manicad. Isa sa mga imahe ng Maguindanao Massacre na tumatak sa isipan ng marami ay yung pong backhoe na ginamit sa paglilibing sa lupa ng mga sasakyan ng mga biktima.
Isang taong makalipas ang krimen, hindi pa rin nahahanap ang operator ng bako na posibleng makatulong sa ikalulutas ng kaso. Nakatutok si James Velasquez live mula naman sa lungsod ng General Santos. James? Mike, maring isang taon na nga nakalipas mula na mangyari Maguindanao Massacre, pero bakas pa rin sa itsura ng mga naiwas sasakyan ang malagim na sinapit ng mga biktima. Sa Regional Office 12 ng General Santos City, nakagaraya ang mga sasakyang kasamang tinangkang ilibing sa limot, kasama ng 58 taong minasaker sa Barangay Salman sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao. Baka sa pagkakayupi at pagkakabutas-butas sa mga sasakyan ang karahasang sinapit na masakay nito. Nandito rin ang animoy pinasabog na L300 ng istasyong UNTV na matapos pagbabarilin ay ibinao ng halos 20 talampakan sa lupa. Lula nito si Victor Nunez, senior correspondent ng UNTV, ang kanyang cameraman na si Macmac Ariola, ang video editor na si Julito Evardo at ang driver na si Daniel Tiamson. Ang itim na SUV ng DZRH, nakalulungkot isipin kung ano sinapit ang sakay nitong si local radio reporter Henry Araneta. Narito rin ang Toyota Vios at Tamaraw FX na sinakyan ng mga sibilyang nadamay sa masaker. Kapwa nakaluwa ang makina at piyesa sa tindi ng pagkasira. Kung nakapagsasalita lang ang masasakyang ito, matagal na siguro nalutas ang kaso ng Maguindanao Massacre. Kaya naman isa sa itinuturing na susi ng pulisya ay ang paglantad ng driver ng bako na ito para tumayong testigo sa kaso. Wala pang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Hamid De Leoden, ang operator ng bako na pag-aari ng lalawigan na may tatakpan ng pangalan ng noong Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Naglahong parang pula si De Leoden. May mga balita noon sa balak nito pagsuko pero di na nagparamdam hanggang ngayon. Maliban sa bako, narito rin ang 2 truck na pag-aari rin ng probinsya ng Maguindanao. Narito rin ang 3 armored truck at isang military Hummer na hinihinala pag-aari ng mga Ampatuan at inimpound sa operasyon ng militar na magdeklara ng martial law sa Maguindanao. Mike, bagamat malakas na ebidensya itong mga nabawi sa sakyan, kailangan pa rin daw ng mga tetestigo sa kaso. Itinuturing na pinakamabigat na testigo sana ang bako operator kung mahahanap ito. Mike? Maraming salamat, James Velasquez. Pansamantala po natin lubayan ang paggunita sa Maguindanao Massacre. Wala sa oras na napaanak